Siyudad! Sadyang nadama ng Ibalon ang lupit ng diwata. Naging tigang ang mga lupa, tuyot ang mga ilog, at dahil dito, ang mga halaman at hayop ay nagsimatayan na rin. Isang araw ay may dumating na halimaw, isang pating na may pakpak. Ito ay si Burnok. Mga tagay-palok, saksiyan niyo kung paano ubusin ang nulay. Si Baltog ay matanda na, at si Diwatang si Hotad ay isinakripisyo ang sarili sa buong Ibalon. Kaya't ngayon ay tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Hanjong. Simula sa araw na ito, ay ako na ang mamumuro sa Ibalon. Mahina na si Baltog at kailangan na ng kapalit upang magapi ang malupit na halimaw. Tinatawag ko ang lahat ng mga kalalakihan sa bahay na ito. Sumunod kayo sa akin. Ating tutugisin ang mapangahas na pating. Pasusunod, Pinunong Hanjong! Si Hanjong ay isang matalinong mandirigma. Kaya niyang lagpasan ang kahit na anong problema at pagsubok. Palibutan niyo siya! Banahin natin patoong sibat na may apoy sa aking hudyat! 1, 2, 3! Tingin mo ba'y madali akong malulubid ng mga tao? Tingin niyo ba'y matabahan niyo ako dito? Sa bagay, tanging lambat lamang nakakakitil sa isang isda. Ha? Ano ito? Patawanan niyo ako dito! Hangal kang pating ka! Hetong sa'yo! Hindi ito maaari! Katapusan mo na! At ang mga sumunod na nangyari ay tatak ng kagitingan. Napatay si Burnok at muling nagkaroon ng katahimikan sa Ibalon. Kinagabihan, namatay si Baltog at ang kanyang katungkulan ay ipinasa kay Hanjong. Sa lahat ng aking nasasakupan, ako si Hanjong, isang tapat na kaibigan ni Baltog. Formal ko nang tinatanggap ang kanyang naiwang posisyon. Gagawin ko ang aking tungkulin at gagampanan ang nakaatas sa akin. Maaasahan ko ba ang inyong tulong at katapatan sa akin? Mahal naming Hanjong, makakaasa po kayo. Ating bigyang pugay ang ating bagong pinuno! Kasama ko ngayon ang ilang kaibigang dayo mula sa isa ng Batanara. Sila ay tutulong sa atin upang muling manumbalik ang ganda at kaunlaran ng ating bayan, ang Ibalon. Ang muling pag-unlad ng Ibalon. Ako si Suray, isang pantas mula sa isang isla ng Batawara. Tulad ni Hanjong, layunin kong makatulong. Aking ituturo ang paraan ng pagbasa at pagsulat sa lahat ng kabataan dahil sila ang magiging pag-asa ng ating bayan. A, ba, ka, da. Sa ngayon, ito muna ang aral natin. Bukas muli, naway pag-ingatan kayo ni Bathala. Kalukdan kayo ni Bathala! Ako, si Dinahong Pandak. Ako ang magtuturo sa inyo ng paglikha ng palayok na luwad at iba pang kagamitan. Ako naman si Hablon, ang magaling sa paghahabi ng mga tela. Minana ko ang aking galing sa aking mga magulang. Ako ang tuturo sa inyo ng tamang paghabi ng tela, ang ganda at ayos na mga disenyo, ang tamang pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng mga tela. Sa lahat ng mga kababaihan, inaanyayahan ko kayo na pumunta sa aking puod upang maghabi. Sa atin makikita ang tunay na kulay ng Ibalon. Ikaw, ikaw at ikaw, tayong lahat ng mga kababaihan. Tayo ang magbibigay kulay at sigla sa bayan ng Ibalon. Ginantong aking pangalan. Ako ang magtuturo sa paggawa ng araro,
itak at iba pang kasangkapan sa bahay na gawa sa kahoy at metal. Sila ang tutulong sa atin upang bumalik ang paraisong nilimot ni Bathala. Sila ang magpapasimula ng muling pag-ahon at pag-unlad ng Ibalon. Pinuno, tinugunan na ni Bathala ang bagong Ibalon. Maraming salamat, Bathala! Mabuhay si Hanjong! Mabuhay ang Ibalon! Ilang buwan na ang nakalipas. Bumalik na sa siklo ng kanluran ang Ibalon. Nang may isang insidente ang gumulat kay Hanjong. Pinunong Hanjong, ako ay patuloyin pagkat may mahalagang sasabihin. Ano't ikay hinihingal at tila inakabahan? Ano't ikay naparito? Ako'y kukuha ng mga itlog kanina sa manukan. Tahimik at walang tao roon. At nabuksan ko ang kulungan, ang aking nadatnan. Patayin na ang lahat ng ating mga manok. Ang puting balahibo'y binalot ng dugo. Tila bagay may lumapas sa kanilang lahat. Hindi ko lang mawari kung anong mabangis na hayop. Hindi kaya... Ano yon, Sulan? Ituloy mo ang iyong naisabihin. Hindi ho kaya... Isang halimaw? Pinuno! Pati po ang lahat ng alaga nating baboy, baka, maging ang mga kalabaw ay patay na. May bakas ng 2 pangil. Tila bagay sinagpang na isang maamandag na ahas. Sigurado ka ba sa iyong nakita? Baka naman ikay na naginip lamang. Pinuno! Sigurado ako! At hindi po ako natutulog sa oras ng aking tungkulin. Lahat-lahat ng hayop na pinagkukunan natin na ikabubuhay ay ubos na. Oo nga po. Kailangan na natin kumilos, Pinuno. Ano na ang ating gagawin para matigil na ito? Pag nagpatuloy pa ito, ay siguradong lubos tayong mahihirapan. Siguradong lahat tayo ay makakaranas ng gutom. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ito. Lalo na sa mga batang ating inaalagaan. Kumilos na tayo hanggat maaga pa. Kumalma ka, Sural. Mag-iisip ako ng pinamabisang paraan upang malaman kung sino ang tunay na may kagagawa nito. Imungkahi sa lahat na walang pupunta sa ating bukurin bukas. Bukas ako kikilos upang mahuli ang may kasalanan. Bukas sa bukas din mapipigilan natin ang pagpatay sa ating mga alagang hayop. Masusunod po, Pinunong Hanjong. Agad kong ipararating sa lahat ang nais niyong iparating sa kanila. Mag-iingat po kayo, Pinuno. Panandali ang napaisip si Hanjong. Hindi kaya'y tama ang winika ni Sulan? Gumawa ng patibong si Hanjong sa loob ng manukan. Minanmanan niya ito magdamag at ikinagulat niya ang natuklasan. Si Oriol, ang kalahating babae, kalahating ahas. Nagtatago sa hindi kalayuan si Hanjong mula sa manukan. Kanyang minamatyagan kung may halimaw ngang pumupunta sa manukan o sadyang makamandag na ahas lamang. Kamusta na ang aking mga kaibigan? Kayo ba'y nasabik sa aking pagbabalik? Kayo'y nagpataba ng husto para sa akin? Akin na kayo! Ano ito? Ito ba'y maaari? Ahas? Taong ahas? Hindi kaya ako'y mamalikmata lamang? Pero hindi. Isa siyang taong ahas. Anong ingay yon? Sinong nariyan? Sino kang pangahas ka? Lumabas ka at ihayag ang katauhan sa akin!
Narinig niya ako! Paano ito? Lalabas na lamang ako. Sino ka? Ako? Sino ako? Ako si Handyong, ang pinuno ng Ibalon. Ikaw ang pangahas! Sino ka't napakalakas ng iyong loob upang pasukin ang aming lupain? Upang kainin ang mga alagang hayop namin? Isa itong paglabag sa aming karapatan! Karapatan? Tanging tao lamang ba ang may karapatan? Ako si Oriol, reyna ng mga ahas. Dulot ng walang pakundangan niyang pangangaso, napilitan akong dito lamang kumuha ng makakain para sa aking nasasakupan. Ayan ang katotohanan, Tagalupa! Inyong ipagpaumanhin ang pag-abuso namin sa pangangaso. Hindi namin batid ang pagdudulot ito ng hindi balanseng sistema ng kapaligiran. Mag-aali na lamang kami ng 10 manok at 5 baboy bilang paghingi ng kapatawaran at maging bagong simula ng ating pagkaibigan. Alay? Siguro nga. Tinatanggap ko ang iyong handog, Tagalupa. Isang mahinahon at maayos na paraan ang napagkasunduan ni Oriol at ni Handyong. Sa panig ng ahas at tao ay walang hanggang pakikipag-ugnayan ang kanilang napagkasunduan para sa ikabubuti ng Ibalon. Si Oriol ay tumulong sa pamamalakad ni Handyong. Makalipas ang ilang taon, isang bagong balon ang muling naitatag. Ngunit isang halimaw na naman ang muling nabuhay. Siya ay si Rabut. Kalahating tao at kalahating hayop. Siya ang pinuno ng lahat ng halimaw at nagising makalipas ang 100 taon. Ang sarap mabuhay. Panahon na upang muling maghari ang kadiliman. Sa kuweba ni Rabut, muling binuhay ang mga halimaw na namatay na. Lahat ng aking mga alagad, kayo'y pumangon sa inyong himlayan. Muli natin palalaganapin ang kadiliman. Tayo'y maghihiganti sa bayan ng Ibalon. Sa unang aking kapangyarihan, kayong lahat ay muling mabuhay!